Hallelujah. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sabagat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kalooban tulad ng sa bata. Oo, Ama, sabagat gayong kinalulugod mo, ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At walang nakakakilala sa Ama, kundi ang anak. At yung marapating papapaghayagan ng anak." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Muli magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Alam niyo po, madalas ninanais nating maunawaan ang kalooban ng Diyos para sa atin. Pilit nating tinitignan kung ano nga ba talaga ang gusto niyang gawin natin. Kaya naman, yung buhay po natin punong-puno ng katanungan dahil sa pagnanais nating makita at maganap kung ano ang naisin ng Diyos para sa atin. Pero bilang tao, kapos ang ating pag-iisip sa kanyang karunungan. Hindi natin maabot ang kalaliman ng naisin niya para sa atin. Kaya naman, ano po ang gagawin po natin para mas lalo natin siyang makilala at maunawaan and eventually magawa kung ano ang nais niya para sa atin? Alam niyo po mga kapatid, nagkaroon po tayo ng susi para lubusan nating unawain ang naisin ng Diyos para sa atin. At yan ay walang iba sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, mas lalo po nating nakita ang tunay na kahulugan ng ating buhay at pakikipag-ugnayan natin sa Diyos Ama. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, mas nauunawaan po natin ang pamamaraan ng Diyos Ama kung ano ang nais niya para sa atin. Ngunit, hindi naman po sapat ito kung ito po'y mananatili sa ating isipan dahil magiging kapos pa rin ang ating pag-unawa. Kung ganoon mga kapatid, kailangan po pala natin na mas lalong palalimin pa natin ang ating pag-unawa at pagkilala natin sa ating Panginoong Jesucristo. Ang tanong, paano mo po mapapalalim ang iyong pakikipag-ugnayan sa Diyos? Una, kailangan po nating gawing ganap ang ating pong buhay panalangin. Kung hindi po tayong mananalangin at hindi natin kakausapin ang ating Panginoon araw-araw ng ating buhay, hindi rin natin mauunawaan kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin. Kung ganon mga kapatid, ang batayan pala ng pagkakilala natin sa Panginoon
ay ang batayan ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng buhay panalangin. Ikalawang bagay na dapat po nating pagningasin sa buhay natin ay hindi lamang ang panalangin, kundi ang ating personal na pagkakilala sa Diyos. Paano natin magagawa po ito? Father, nagsisimba po ako, nakikinig po ako sa misa. Ito po'y isang bagay na pwede nating tignan. Ngunit isa sa napakahalaga ay ang pagbubukas ng ating Biblia, ang pagbabasa sa salita ng Diyos. Dahil dito, masusumpungan natin ang karunungan ng Diyos at maipapakilala ng Diyos sa atin kung sino siya. Ang nangyayari po yata sa buhay natin, hindi po Biblia ang binibigyan natin ng pansin sa ating buhay, kundi mismo ang mga cellphone ang lagi nating kasama, katabi natin sa pagtulog. Umaga pa lang, bubuksan natin, bago tayo matulog, bubuksan natin. Ito po'y isang napakagandang pagtatanong sa ating sarili. When was the last time na ikaw ay nagbukas ng salita ng Diyos at nagbasa nito? Maaaring ang ebanghelyo pong ito ay isang napakagandang paalala para sa atin. Go back to the root of our faith. Walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Marami tayong tanong sa buhay, marami tayong hindi naiintindihan. Pero sa salita ng Diyos, magiging maliwanag ang lahat. Sa salita ng Diyos, malalaman natin kung ano ang nais ng Diyos para sa atin. Pero tulad ng dati, bilang isang tao, parang hindi naman tayo nagkakaroon ng ganong pagkakataon. Kaya naman, pagbubukas po ng ating pong puso at diwa sa pag-unawa natin sa Diyos, siguro po tayo pong laging nagsisimba rito sa Quiapo, mas madali po nating mauunawaan kung ano ang pamamaraan ng ating Panginoong Jesucristo. Walang iba kung hindi ang kapayakan ng buhay, ang pagiging mababa. Dahil sa larangan ng tinatawag po nating pride, tinatawag po nating pagmamataas sa ating sarili, nalalayo tayo sa Diyos. At paglayo natin sa Diyos, nagtitikom, nagsasara ang lahat ng pintuan para mas maunawaan natin ang Diyos. Bakit? Kasi meron akong isip, sapat na ang aking kaalaman para maunawaan ko ang Diyos. Ngunit ang ating isip ay hindi ring sapat para mas lalo nating makita kung ano ang nais ng Diyos sa buhay natin. Sa isang taong mapagmalaki, punong-puno ng sarili, sa isang taong kinikilala lamang niya ang kanyang sarili, hindi siya kumikilala sa galaw ng Diyos, sa kamay ng Diyos, sa kanyang kapwa. Ang kinikilala niya lamang ay ang kanyang kapangyarihan. Ang tinitignan niya lamang ay ang kanyang kaisipan. Ngunit hindi siya bumababa sa puso niya upang mas lalo niyang maunawaan ang Diyos. Parang ang palay, di ba? Kapag ang puno, ang dahon, ang palay ay hitik ng bunga, siya ay bumababa. Ito rin sana ang tao. Kapag tayo'y napuspos ng biyaya, ng kaalaman, natututo tayong bumaba, yumuko at kumilala na ang lahat ng mayroon tayo ay nagmumula sa Diyos. Maniwala po kayo sa akin, mga kapatid. Dahil kapag tinignan po natin ang kababaan natin at ang hindi natin pagiging karapat dapat sa harapan ng Diyos at ang pagkilala na siya lang lamang ang lahat-lahat sa buhay natin, magbabago ang lahat sa atin at magiging tulad tayo ng isang bata, naniniwala, nagtitiwala at ibinibigay ang kanyang sarili sa pagkalinga ng Diyos para sa Kanya. Walang lugar po sa pananampalatayang Kristyanismo ang kayabangan. Walang lugar po ang mga taong mapagmataas sa harapan ng Diyos.
At tayong mga naririto, mas unawa natin eh. Bakit po? Kasi every time na tinitignan mo po ang larawan, ang imahen ng poong Jesus Nazareno, mas nakikita mo na siya ang halimbawa upang mas lalo mong maunawaan ang pag-ibig ng Diyos. Ginawa po ng ating Panginoong Jesucristo ang magpakababa, ang pasanin ng krus. Hindi po dahil sa nais niyang maghirap, kundi dahil alam niya sa kanyang sarili na nais niyang ipakita ang pagmamahal niya sa Diyos. At ito ay ang pagsunod kung ano ang kalooban ng Ama. Ano ba naman yung maipagmamalaki natin? Wala. Kung meron po tayong maipagmamalaki, iisang bagay at yan ay ang ating kasalanan. Pero parang may kayabangan pa rin. Kasalanan mo, pinagmamalaki mo. Kundi ang sinasabi po sa atin, sa kabila ng ating pagiging makasalanan, kilalanin po natin na ang kapangyarihan ng Diyos ang bukod tanging makapagbabago sa ating buhay. Ganda-ganda mong tignan, antikas mong tumayo, ngunit sa loob mo pala ay punong-puno ng kabulukan. Hayaan natin ang Diyos ang magbago sa atin nang mas maunawaan natin kung ano ang kalooban niya sa atin. Sabi sa unang pagbasa, lagari, hindi makapagmamalaki sa may-ari. Mga kapatid, para rin tayong isang mamahaling gitara. Hindi ka tutugtog, hindi ka magpapahayag ng magandang saliw ng awitin kung hindi ka gagamitin ng isang mahusay na manunugtog. Sana sa araw pong ito, mas lalo nating makita ang kamay ng Diyos sa atin dahil hinahayaan natin siyang baguhin tayo sa ating buhay. Poong Jesus Nazareno, tulungan mo kaming yakapin ka ng lubusan naming maunawaan ang pagmamahal ng Diyos sa amin. Amen.